So, magsimula na po tayo sa ating program. Live po tayo. At bago po tayo sa ating mga tatalakayan sa araw na ito, syempre po kailangan po tayo ay magdasal muna at ang gagawa po nito, ang mamumuno po sa atin ay ang ating treasurer na Ms. Nora Del Mundo. Tayo po muna ay tayo at ilagay po natin ang ating presensya sa harapan ng Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong pinagkaloob niyo sa amin ngayon. Sana po ay magtuloy-tuloy ng paganda ng panahon at sana po ay maging maayos ang aming pagpupulungan sa araw na ito. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ng Jesucristo, ang aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Para naman po sa ating opening remarks, nandito naman po ang ating Vice President. Vice President po siya ng Alumni Association natin, Mr. J.B. Aquino. Magandang umaga po sa ating lahat. Madami-dami tayo ngayon. Magandang umaga, Sir. Magandang umaga po sa inyo. Ngayon po, nalalapit na ang ating election of officers. Ngayon, in preparation, meron nga tayong ganitong pagpupulong at ipapaliwanag namin sa inyo ang mga detalye ng ating pagmimitingan at saka paano ang election sa officers. At ang isa pa po, sana po may announce natin, ang iba po hindi alam na may pala tayo, Grand Alumni ulit, second Grand Alumni. Sana po i-announce pa natin sa ibang mga batch, kahit masabihan man lang natin, para natin maging successful ang ating event. Ngayon po, support natin yung ating ginagawang binibining gandang alumni. Ngayon po, supportahan po natin yon para maging successful ang ating event na. Maraming salamat po. Good morning. At ngayon naman po sa ating checking of attendance, para malaman natin kung sino ba ang mga present ngayong araw na ito, ay gagawin po yan ng aking kapatid, Mr. Roel Pamplona. Nakakalalim naman ng silib pulungan. Tapos nang walang wika, pero Hindi ko maliro sa Salamina. okay lang po yun, yung mga batch na mga nauna sa atin. Masaya po kami doon sa mga batch na yun. Masaya po kami na nandito kayo ngayong araw. Ibig sabihin tayo ay healthy, di ba? Dito pa tayo. Kaya isa pong suggestion na mag-a-attend tayo para tayo ay lumakas at sumayan, di ba? Oo naman. Ang susunod naman po ay sa October po, magkakaroon tayo ulit ng election ng bagong set of officers. So kami po ngayon, kami po yung naunang na-elect na officers ng Cebu West Central School Alumni Association. So, ngayong pong taon ay time na para naman po kami ay mag-giveaway sa mga iba na sila naman po o kayo naman po ang mamumuno sa susunod na kayo naman po ang gaganap bilang mga officers ng ating Alumni Association. Kami nga po ay parang nag-overstay na dahil inabutan na po kami ng pandemic, kung ano-ano na pong naranasan aming grupo. Naroon kami ay nag-fundraising ng dinner, tapos binagyo na kami, lahat-lahat na. Naroon yung aming raffle date ay inusog na ng inusog dahil nga po sa mga hindi inaasahang mga pangyayari.
At sana po ang susunod na pamunuan ay hindi na po mangyari sa kanila yon. Sana po ay tumigil na ang mga kalamidad at mga kung ano-anong mga pangyayari. So, bago po ang election na yun, ay nais po muna sana namin na i-present sa inyo ang mga duties and responsibilities ng mga bawat officer para po yung mga kakandidato dyan ay yung malaman niyo po, magkaroon na po kayo ng idea. Although, generally speaking, alam naman natin kung ano yung mga ginagawa ng mga officers, pero atin pong sigurong i-review ulit para po yung ma-elect, yung mga tatakbo, mga kakandidato bilang officer, ay maging handa. Kasi minsan po ay, uy, gusto ko yan maging officer. Pero, ang pagiging officer po ay hindi biro-biro. Katulad po ng yung mga ginagawa namin, minsan po ay nakaka-overwhelm din. Dahil hindi lamang naman po ito ang ginagawa. May mga trabaho, may mga... Marami po sa amin ang meron ding mga hinahawakang mga posisyon sa iba-ibang organizations. At minsan po talaga ay conflict na. Pero sabi ko nga sa magkakasama, ito ay pinasukan natin. Tayo ay na-elect nung time na yun. Kaya ito ay tatapusin natin hanggang sa dulo. Kaya sana po ang mga susunod magkaroon din po ng ganong commitment. Dahil ito po ay ginagawa natin para sa ating paaralan, hindi naman po para sa ating sarili. Ano po? So ngayon po, tatalakayin po ang mga duties and responsibilities ng officers ng ating pong So, simulan po natin sa presidente. Ang ating pong president, siya po ang magpe-preside ng lahat ng mga meetings ng association at ng board of directors. At siya rin po ang magiging leader para po sa lahat ng mga activities ng association. Siya rin po ang may kakayanan para magtawag ng special meeting ng association at ng board of directors at kasama po dito ay ang pagiging spokesperson po ng association. So, siya rin po ang magdapat na nagpe-prepare ng annual accomplishment report. Ang Vice President naman po ay kapag wala po ang ating presidente, siya po ang magpe-preside dito sa mga meetings at siya rin po ang gaganap doon sa mga i-dinirect sa kanya ng presidente. Siya rin po ang responsible sa sa mga kung ano-anong mga activity ng association na kailangan ng fundraising, event, o mga contribution. So kung ano man po ang i-assign sa kanya ng presidente, yun po yung kanyang gagawin. Para naman po sa secretary, siya po yung dapat na may record ng mga administrative at saka sa clerical. And kasama po doon gagawa po ng recording ng minutes ng bawat board of directors na meetings and yung annual na meeting po ng association. So, yung minutes po ay ipapadala niya sa mga attendees ng meeting. Ito po ay not later than 15 calendar days ng bawat meeting. Tapos, siya rin po ang siya po ang meron ng active record ng lahat ng members ng association. Sa treasurer po, syempre siya po ang may hawak ng lahat ng finances. Ang paglabas at pagpasok ng pera, nasa kanya pong lahat yun. At kailangan po gumagawa po siya ng financial report kada quarter. Sa PRO naman po, siya po ang legal representative ng association sa kung ano man ang mga kailangan na pagpupulong labas ng association.
And siya rin po ang magpo-promote ng activities ng association. Kasama po dito ang alumni na kung saan ay siya po ang dapat na chairman ng committee ng alumni. Sa business manager naman po, siya po yung mga responsible sa mga pagbili ng mga kailangan ng association. Siya din po ang nakaatas para gumawa ng maging active ang mga member ng association. Siya po yung kailangan mangalap ng mga member at maging responsible po siya para maging effective po ang communication ng mga miyembro po ng association. Sa auditor po, syempre, siya po yung magbabantay doon sa treasurer. Yun. So, po. Meron din po tayong youth and escort na sila naman po yung magre-represent sa association kapag meron pong mga okasyon na nire-require po ang presence ng association. So, puproceed po ako dun sa election guidelines. Ang election po pala natin, gaganapin po ngayong susunod na meeting natin. Yun po ay sa October 7. Meeting na yun ay yun po rin ang pinaka-annual General Assembly na tinatawag natin. So, kung ano po ninyo sa ibang mga ka-alumni natin para mas marami po tayong dumating sa araw na yun. So, dito po sa election guidelines, ang lahat ng darating po sa October 7, pipili po ng isa sa bawat batch. So, dumating po sa inyo ay 4, pipili po ng isa sa inyo, kayo po ang magdedesisyon sa dumating, tapos ang isa po doon ang magiging representative ng batch para siya po ang boboto, siya rin po ang pwedeng mag-nominate. So, bawat representative po, pwede po mag-nominate ng kandidato para sa posisyon. Pero, isang beses lang po pwede ma-nominate ang isang tao. Hindi, po, ni-nominate nyo niya sa president, hindi na siya pwede ma-nominate ng auditor or PRO. Sa isang beses lang po siya pwede ma-nominate. And then, yung balota po, meron po kaming prepare na ballot. Yun po ay secret ballot po siya. So, bibigay po sa lahat ng mga umattend na batch rep. Tapos, i-fill up po nila base po doon sa mga nominees kung sino po yung kanilang iboboto. Tapos yung counting po, the same day din po ang magiging counting. So, ang part po ng COMELEC ay yung mga teachers po dito sa NWCS na graduate din po ng NWCS. Alumni din po sila. Pero sila po yung mga teachers dito. Hindi po sila part ng officers na elected ngayon. Kasi bawal po dun sa bylaws natin na magiging part ng ng COMELEC yung current officers. So ngayon, i-present na po sa atin ang tungkol sa election mechanics. Siyempre sa atin pong mga isipan ay merong mga katanungan. So ngayon po ay open po ang ating table para sa open forum. Kung may tatanong po kayo, ito na po yung pagkakataon para maliwanagan po natin yung mga bagay-bagay. Yes. Pwede po, pwede. Nag-away ba yung batch? Ayun, pwede pong iba ang i-nominate.
The thing is, halimbawa, sa batch natin, si Parang Ito, ay kung wala siya, pwede siya nominate. Kailangan present. Kailangan present. Hindi alam niya ang gagawin niya eh. Yan ang gusto ko lang malinaw din para sa iba. Gaya mo, ba't sa 3? Minsan gaya ngayon may nag-vision din sa Supreme President namin. On the time. Ayun. Paparating mo sa President. Pati kaya kung talaga sigurong gusto, diba, gusto natin ang batch ng ating president. Oo, sasabihin natin beforehand na, oy, pakibigay mo yung date na yun ha, kasi magkakaroon tayo ng election. Yun na lang siguro. I-accept po dapat yung nomination. Kasi pwede po hindi na manunulat. Opo. So, kailangan po. Hindi po eh. Isang mic eh. Wala pong problema kung may line-up na. Pero basta po ang line-up, iba-ibang batch po yun. Hindi po pwede na isang batch po lahat ang president, ang vice president, isang batch lang po. Hindi po. Bawat ano po, position, iba-iba pong batches. So, ngayon po, ang gusto nyo po is para yung election ng yung mga politika na meron po, partido, meron akong binuo na presidente. Basta, wala pong problema yun. Basta po may presidente, may presidente. Pero isang batch lang po yung nakalagay sa sa board. Basta pumasok na doon, okay po yun. Kung makaka-recruit po siya ng maraming batches, go lang po. Wala po tayong restriction. Meron po pong question? Sa mga nakaraang Christian, meron rin gusto i-nominate. Halimbawa, pwede? Pwede Ropas, pwede na eleksyon, dalawa. Pwede rin. Eh, pwede daw po. Basta gusto niya. Pilit siya na i-take on ang responsibility. Pag in-accept, Parang may nagiging officer na ba 66 ngayon. hindi pwedeng tatlo eh, isa lang. Wala silang tatlo. Di ba, isa yung officer talaga. Ang dalawa ay support. Pwede. Board of Directors pa. Ay nako, ito ang nasasabi ko sa inyo. Dahil being an officer, medyo mahirap po talaga ang trabaho kasi kailangan i-fit-in mo talaga yung schedule mo. Kanina nga sabi ko, pinipilit kong ang sarili ko na tumayo, basic para pumunta dito. Pero, ito po ang promise, kahit po maraming trabaho ang officer, masaya po. Bakit yung nagsasecond the motion eh? Parang parang madaming kakandidato. Hindi ako, tsaka mas marami yung para kung representative yung mga iba-ibang batch, mas maganda. Ito na yung ano sa So, wala na pong tanong tungkol sa election. Ayan, mag-isip na kayo talaga kung sino ang inyong i-nominate. Susunod naman po, ay yung ating gandang alumni. Kanina yung ako yung nabito. Eh, sabi ng mga
May ano po, may 100 na bayan. Kasi may tickets na ibibenta. Di ba pwede personality at Q&A? Maraming sasali ka. Ganda rin naman po. Ang ating pong ganda at tunay talaga namang money contest dahil kailangan po natin ng fund para sa ating mga projects. Ano po? Pwede namang basta mag-participate tayo, hindi naman importante kung sino yung mananalo. Ang maigi po, basta makapag-participate tayo. Di ba? Pride na nung batch natin na, naku, ay ang aming gandang alumni sa palagay namin. At wala naman pa yun, kahit nagkaya po kami ma-raise ng batch, wala naman pong problema doon. Gano'n naman karating kami. Ang isang card po, sa mga hindi po naka-attend, ang isang card po ay worth 500 pesos. Pero may 10 numbers po doon na pipirmahan. Isang signature ay 50 pesos. So ang isang card ay 500. Very affordable. Kung hindi kaya ng isang tao yung 500, o kaya nila ng magkakabatch, o hindi... Ang marami natin. Hindi. Gano'n naman karaming card ang ipanigyan sa bawat. Isang batch po. Sa inyo po. Bale, ang minimum po natin per batch na binibigay ay 10 per batch po. Per batch po yun. Ayaw po ang binibigay natin. Minimum po yun per batch. Considered sold po yun. Pag binigay mo na sa batch nyo, considered sold na po yun. Makukuha pa nga. Isa. Ako, kung gusto niyo ba po na nakuha pa, pwede niyo na nakuha pa. Ang nangyari, isang card na nabenta ko 500. Meron pa hanggang wala. Bali, yung tatlo lang yung kokoronahan sa December 30. Yung Opo. Sa mga birthdays po. Meron po kayong ano. Pero yung kokoronahan po, yung tatlo lang na top 3 po, top 3. Wala kasi ganun eh. Pwede daw malaman kung magkano yung kalaman mo. Wala po. One time counting. Sino po, ano. Umabot. Basta ano rin po, sa spirit po ng fairness, napag-desisyonan po at nung last na coordinators batch meeting, ay nakikiusap na rin po ng mga batch coordinators na yung mga nililimit ay secret. So wala magkakaroon. Kasi hindi nyo naman alam kung magkano hinahabol yun, di ba? So, kung magkano lang talaga, kung magkano surprise talaga, dun sa, sabi nga ni Nora, isang counting lang po, first and last counting. So, matotal na yun. So, kung sino talaga ang mabasalo na yun, yun na. Fourth below, wala na. Hindi na namin. Hindi kasi yung concern namin, mga dokulelan kami na. Hindi naman na po malalaman yan. Hindi naman nalaman Hindi na. na po malalaman. Pero, sa mga Confidential pa. 1 to 3. Pero sa bawat weekend kami nakakurot.
Hindi, pwede. Ano mo nagpapawala eh. Pwede. Lahat ng alumni, lagyan yung pwede. Ang batch mo, Pwede kang maglagay doon ng ano eh. Huwag yung sumali ng mga video. Gandang alumni. Malalakas pa ang bansa mo ito? Oo. Saan ba ang motor team natin? Ang Central Kabata, yung dito na tayo sa bayan. Yung ganun mo. Tagbat. Nagagbat lang. Doon sa Kalabaw. Sa Kalabaw. Patoro. Ato. Ito po para po sa kaliwanagan din ng lahat, review po natin. Ito pong mechanics na ito na na-discuss na natin sa ating previous meetings. Pero ano po, mechanics of gandang alumni. Ano po, number 1, must be a female, NWCS graduate, single, married, or widow. So, ayan po, maliwanag po, single, married, or widow. Pwede pong sumali. Number 2 po, all proceeds will go to the alumni fund. 5% will be given to its candidate. Ayan po, meron naman tayo pong ano, we are giving back to the winning candidates 5% of the proceeds. Tapos 10 signatures per paper, 50 pesos per signature. Sa mga may gusto po, meron po tayong cards na nandito mamaya. Tapos initial distribution of 10 cards per candidate. Yun po yung sinasabi kanina. Tapos each paper is sealed. Depends on batch coordinators if they wish to support more than one candidate. O, ito na nga po ang solusyon. Ito pa. Sinabi ko na rin po ito kanina. Ito po ang solusyon dun sa hindi mapagdesisyonan dahil sobrang gaganda nila. Hindi nila mapili kung sino ang pinaka. Pwede pong more than one. Pwede pong more than one candidate ang ating Tapos per batch, minimum of one candidate, no maximum set. Everybody who wants to participate can do. O, di ba? Kahit sino po. Last remittance is on November 30, 2023 to give time to the winner to prepare for her coronation. Yeah, bibigyan po kayo ng pagkakataon na mag-prepare. Tapos major winner will get a crown. Top 3 winners will receive sash and bouquet. Ayan po. Tapos ang gandang alumni committee chairwoman po is si Angie Guevara. Tapos members po, ang lingkod, si Ma'am Lilith, si Ma'am Eloy, si Nora po, at saka si Annie, ang ating secretary. Tapos remittance of collection can be forwarded to anyone from the committee. Aba, parang natahimik ang mga nagaganda. Parang nag-sink in na sa kanila. Nakakandidata na sila. Ay, ang kompleto pala kayo. At tapos meron din po tayong distribution of registration forms. So katulad po nung last year, di ba meron tayong registration na 100 pesos? So ngayon po, ganun pa rin po. Wala po tayong price increase. 100 pesos pa rin po tayo per alumni po. So pwede po yung magbayad na at ina-advise na po namin na magbayad na before the event. Kasi napansin po namin nung last year, noong time na yun na, nung last time, nung first natin, nung time na yun na, ang dami na po, ang dami nang dumating, tapos noon pa lang nagre-register. So medyo nabawasan yung ating time na mag-enjoy at makipagkumustahan agad sa ating mga kaklase. So ina-advise po namin na kapag meron naman tayong batch coordinators, pwede na po tayong magbayad beforehand. Para pagdating po natin doon,
registration natin. At tayo ay, wala na po tayong gagawin kundi mag-enjoy. Hindi po ba? So, ang mga registration forms po ay nasa ating treasurer kay Nora. Kay Miss Nora. Nanahimik na talaga agad. Kaya may tanong pa po. Ay paliwanag na yung gandang alumni. Ang ating seniorist ay may tanong. Yun daw venue. Kaya nga yung venue. Itatanong ko na agad. I-advance ko na. Kasi yung venue, parang ay time field eh. Or dito sa open court. Meron na po, dito tayo sa... Kaya po ay na-discuss na rin dati. Iba nung pong last, anong ating first grand alumni homecoming, doon tayo sa parang grandstand ba ang tawag doon? Doon sa may dulo. Ay ngayon, parang ang nabanggit na doon sa last meeting po natin, dito tayo sa isang may basketball court para daw mas closer. Kasi doon po sa kabila, ang nangyari, okay, malood tayo, lahat ay naka-distribute ang ating mga canopies and all. Pero medyo pag may activity doon sa stage, hindi na naintindihan ng mga nandun sa, tayo, medyo malayo na tayo. Nabit tayo sa may tapat ng terminal. ng terminal, hanggang doon tayo. Pero ngayon, ang balak po ay dito na sa may basketball court. Yung maliit natin, ano bang tawag doon? Hindi po, doon po tayo sa labas. Tapos yung mga tents natin, doon na din sa mga katakatabi. Parang medyo mas maliit yung space na ipipili natin, mas closer tayo. So mas nakikita natin kung ano yung activity doon sa court. Ayan na. O, di ba? Reminder. Ano nga po ay na-discuss na natin dati? Ang 100 pesos registration fee for attendee. Yung sinasabi ko kanina na ina-advise na gawin na natin beforehand. Remittance until December 29, 2023. Yun na po yung pinakahuli. Pero the earlier, the better. Tapos batch representatives can remit to any officers, BOD, Board of Directors. Canopy layout will be revised. Yun nga po, dahil magbabago pa. Kung doon pa rin tayo sa kabilang, doon sa may grandstand nga, yun pa rin sana. Pero since lumipat tayo, maglalabas po ulit ang school ng panibagong layout kung saan ang mga batches natin. Tapos t-shirt color per decade is the same. So, ay nako, ito ang masaya. Ito pa magugustuhan din ninyo. Yung, di ba dati nagkaroon din tayo nito, yung sa mga hindi nakatan, yung batch presentation. Natandaan nyo? Ang mga batch nyo ba may presentation? Ngayon saya, di ba? So ngayon pa magkakaroon din tayo. So, naalala ko nung unang meeting ng batch coordinators. I-share ko lang sa inyo ang aming batch. Ay sobrang excited. Sa aming GC, nagtatanong na kung ano ba i-present, kung ano yung sasayawin, kung ano yung music. Grabe talaga ang excitement. Kaya kayo, this early, ay mag-usap na rin po kung ano yung inyong ipe-present. Tapos, ano na? So yung parang po doon sa parang wala namang mga bata dito nag-attend. Tama ko ba na mga bata? Hindi sila nag-attend. Tayo lang may gusto. So pero just the same, baka may mga anak kayo na graduate ng 2001 up to 2023. Ang sa kanila po ay white t-shirt.
Ayun nga pala, since na tayong mga, unang nakagraduate ang nandito, yung mga anak po natin, encourage din natin na sumali. Para, yung parang family, family gathering din. Isama na rin natin ang ating mga anak. Ayan. Attendees, all graduates and associates of NWCS. Yung pong associates ay, yung mga, halimbawa, nag-grade 1 din, nag-grade 2, grade 3, tapos hindi naman nakagraduate. Welcome din po natin sila. Pwede rin po silang umaten bilang mga associate members. Ayan. Tapos, katulad din po ng dati, ang ating pong event ay pangungunahan ng misa ng 6 a.m. Tapos, followed by the motorcade. Ayan. So, yung mga, kahit po tayo ay hindi manalo doon sa contest na yun, hindi po tayo dapat nalungkot kasi makakaraan pa din po tayo sa motorcade. Oh. Diba? Magkakaroon po tayo. Nung nga po muna na aming pinag-meetingan ito, aalisin na po sana yung motorcade kasi medyo grabe ang traffic na ginawa natin nung first time. Pero, since meron po tayong gandang alumni, parang nangihinayang naman kami na hindi makita ang kagandahan ng mga bawat batch. Kaya magkakaroon na rin po tayo ng motorcade pagkatapos ng 6 a.m. Ayan, meron din po tayo ay other batches that did not make it before as part of sponsors of the fencing project are still welcome. So kung natapos man po yung ating bakod at meron pa pong gustong mag-donate, welcome po natin yan. Kasi maraming pa pong pangangailangan ang asosasyon. Ayan. Tapos, award for the most number of attendees will now be first, second, and third. Kasi nung last time, isa lang. Nung last time po, isa lang. At ang nanalo ay 7 piece, di ba? Oo nga. Yung pong most number ng attendees per batch. Sina magka-batch sila. Uy, nung ara, di ba kayo yun? Batch ano na kayo? 78. 70? 78. Ayan po. Yan po mga buhay na patotoo. Nanalo po sila ng first alumni natin. Sila po ang may pinakamaraming attendees. So ngayon, encourage po natin ang ating mga batches, ang ating mga kabatch na tayo naman umaten. Baka po manalo rin tayo. May prize po yan, ha? May prize po yan. Hindi ko lang po alam kung ano. Eto pa. Bilang sa ating pong alumni association, ay pinapahalagahan po natin ng sobra ang ating mga guro na talaga po naman nagpakahirap magturo sa ating mga anak, at minsan mga apo pa, ay tinaturuan pa rin ang ating mga teachers. Magkailang generations na. Ay, kaya magkakaroon din po tayo ng awarding of certificates for retired teachers. Ayan si Ma'am Ochin. Napaparangalan na ang Ma'am Ochin. Ayan. Yung pong ating mga tent at canopies ay tayo po ang magpo-provide. Tayo pong batch. I-notify lang po tayo kung alin kung saan parte tayo magtatayo ng ating tent. Yan nga po, during the program proper, we will utilize the covered court. Ayan. Ay, nasabi ko na rin po, due to insistent public demand, motorcade will be included after the Mass.